Alam niyo po ba na yung rejection tsaka yung betrayal ay puwedeng kaparaanan ng Diyos? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Jessica Viray, Zin Rachel, and Uncle Rides. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay dito po sa ating mga devotions. Now, yung istorya po natin ay continuation po ng istorya ni Joseph. So, dito po sa ating family tree no ni Abraham, reviewin ko lang po kayo para mas tumanim sa ating mga isipan 'no. So, si Abraham po, ang una niya nakanakan si Hagar at ang anak niya po doon ay si Ishmael, diyan po galing ang Arab nations. At, yung tunay niya pong asawa ay si Sarah, ang anak niya po doon ay si Isaac na ang pangasawa ay si Rebecca. Yung anak po ni Isaac tsaka ni Rebecca ay kambal, si Esau tsaka si Jacob, okey? Galing po kay Esau yung bansang Edom, mga Edomites. At galing po kay Jacob yung bansang Israel. Yung bumubuo po ng bayan ng Israel ay 12 tribo, yun po ay galing sa kanyang mga anak. At, yung naanakan niya po ay si Zilpa na katulong ni Leah. Si Leah po yung legal, tsaka si Rachel, ito yung pinakamamahal niya, si Rachel, at meron siyang katulong na si Bilha. Apat po yan na naanakan niya, no? So, si Rachel po yung favorite niya, kaya yung mga anak niya kay Rachel ay yun din yung mga favorites niya, kagaya ni Joseph and Benjamin. Now, ito pong si Joseph, galit na nga sa kanya, inggit na nga sa kanya mga kapatid niya, nagkwento pa. Minsan, kwenentuhan niya yung mga kapatid niya, alam niyo ba, napanaginipan ko dun sa bukid. Yung aking binigkis na trigo, isipin niyo parang, yung uhay ng palay na binigkis ko, biglang tumayo. Tapos pinaligiran ng ng mga uhay ninyo, ng mga binigkis niyong palay or trigo. Tapos nakayuko lahat sa binigkis kong trigo. So, ang interpretation, lahat kayo luluhod sa akin, 'no? Ganun yung kwento niya, gano'n katindi. Siyempre nagngingit-ngit lalo sa galit yung kanyang mga kapatid. Pagkatapos nun inulit niya pa yung kwento kasi nanaginip ulit siya. Confirmation talaga yun na merong magandang plano ang Diyos sa kanyang buhay. By the way, 'pag inaaral niyo 'to naisip ko, yung panaginip na yun galing sa Diyos, kinonfirm sa kanya 2 beses. This time naman yung buwan at araw at 11 mga bituin lumuluhod sa kanya. So, pati yung tatay niya nagalit. Ibig mo sabihin pati kami ng nanay mo luluhod sa'yo? Pero alam niyo po yun talaga yung destiny niya, yun talaga yung plano ng Diyos sa kanya in the future. Ito mga kapatid niya, inggit na inggit sa kanya, naiinis sa kanya kasi favorite nga siya ng kanyang ama. Now, minsan itong si Joseph inutusan ng kanyang tatay. Joseph, puntahan mo nga yung mga kapatid mo, tingnan mo kung okay sila doon, ano bang kailangan nila doon, and then mag-report ka sa akin, no? So, umalis nga si Joseph at pinuntahan niya kay mga kapatid at, yung mga kapatid niya nandun sa Dotan, malayo yun. Pinuntahan niya pa rin dun, kasi ng mga pastol yung mga kapatid niya, eh. So, nang makita ng mga kapatid niya si Joseph, eto po yung sinabi. Basahin po natin sa Genesis chapter 37 verse 18. They saw him from afar, and before he came near to them, they conspired against him to kill him. Habang malayo pa lang siya, gatuldok pa lang siguro siya naglalakad doon, nasisipat na nila yung layo. Ayan na si Joseph, mag-isa lang. Patayin natin, sabi ng mga kapatid niya. Verse 19, they said to one another, here comes this dreamer. Ito na itong mapapanaginipin o mapapangarapin. Come now, let us kill him and throw him into one of the pits. Patayin natin siya, ihulog natin sa balon. Yan po yung nagagawa ng inggit at galit sa kapatid. Pero si Reuben, sabi niya, si Reuben kasi yung panganay, sabi niya, wag natin patayin yung kapatid natin. Tapon na lang natin sa balon, no? And eventually po, habang kumakain sila, nagbago isip nila, no? Actually, si Reuben gusto pang iligtas yung kapatid niya. Pero yung remaining na mga magkakapatid, gusto talaga siyang patayin. At itong si Judah, by the way, si Jesus galing kay Judah. Si Judah pa yung nagsabi, alam mo, sayang naman kung mamamatay lang yung kapatid, ibenta na lang natin. Benta natin, hayain nating maging alipin yan sa ibang lugar.
Binenta nga nila si Joseph sa mga Midianites or Ishmaelita at siya po ay dinala doon sa Ehipto para maging alipin. Now, ito po ay tinatawag nating betrayal o rejection. Ano po ba yung mga katuruan natin ngayong araw? Una po, betrayal hurts most when it comes from those closest to you. Yung betrayal or rejection, habang papalapit ng papalapit sa iyong relasyon, habang mas close sa iyo, mas masakit. Yung i-betray ka ng kapitbahay, okay lang yun. Pero pag binetray ka ng kapatid mo, masakit, mabigat. Yung i-betray ka ng office mate mo, traidoring ka ng office mate mo, okay lang yun. Pero yung traidoring ka ng asawa mo, para ka talagang sinaksak sa puso. Mabigat, masakit. Habang palapit ng palapit sa yung klase ng relationship, anak mo, tatay mo mismo, nanay mo mismo, asawa mo mismo, magulang mo mismo, trumaydor sa'yo, mas lalong masakit. So betrayal hurts most when it comes from those closest to you. Just imagine na lang si Joseph, no? Mismong mga kapatid niya, pinagtulong-tulungan siya para itapon doon sa balon, and after that, ibenta para maging alipin. Sipin mo yan, ibibenta mo yung kapatid mo, i-human trafficking mo para maging alipin sa ibang lugar. Anong klaseng isip yun? Pero yan po yung naranasan ni Joseph. Pangalawa po, betrayal reveals the hearts of the betrayers. Yung betrayal po, ang inihahayag nito, hindi yung puso ng trinaydor kundi yung puso ng trumaydor. Yung puso ng nagbetray. At alam niyo po, maganda na rin yun kapag may trumaydor sa'yo, kaibigan mo, close friend mo, best friend mo, trinaydor ka. Yung love life niya pala, no? Ganon katindi yung... Ang maganda po nun, nare-reveal, na ihahayag kung anong klaseng puso nung best friend mo. Tinatalo ka pala, no? Habang nakatalikod ka. So, betrayal reveals the hearts of the betrayers. For the longest time, nisip ni Joseph, mga kapatid ko to. Mahal ako nitong mga to. Away magkakapatid lang yan. Siguro nag-aalaskahan lang sila. Pero doon na-reveal talaga, nahayag talaga anong klaseng galit, pagkamuhi, yung nararamdaman ng mga kapatid niya laban sa kanya. Kaya yung betrayal, it reveals the hearts of the betrayers. Number 3 po. Ito po yung pinaka-importante nating katuruan ngayong araw. Betrayal can be God's means of redirection. Alam niyo po ba yung betrayal? Let's say, meron kang girlfriend, boyfriend, no? Nakatakda na kayo magpakasal. Ready na kayo. Tapos, trinaydor ka. Nag-cheat, no? O kaya, kumaliwa o kumanan. May pinuntahang ibang lalaki o babae. Yung betrayal na yan, mga kapatid, huwag mong panghinayangan yon. Because it is God's means of redirection. Ipagpasalamat mo pa nga sa Panginoon. Kasi naihayag na yung puso ng tao na yon. Hindi pala talaga para sa iyo. Ipagpasalamat mo sa Panginoon kasi niligtas ka sa maling tao. Kaya kung naghiwalay kayo ng girlfriend mo o boyfriend mo, tagal-tagal nyo na, 5 years na kayo, 10 years na kayo, tapos naghiwalay pa kayo, papakasal na lang kayo, naghiwalay pa. Pagpasalamat mo sa Panginoon. Kasi niligtas ka ng Diyos sa maling tao, and God is redirecting you towards His beautiful plan. Ito pong betrayal or rejection, applicable po sa lahat to. Pwedeng na-reject ka sa trabaho, na-reject ka ng ibang tao, na-reject ka ng boss mo, nang nag-interview sa'yo, na-reject ka sa application mo abroad, na-reject ka sa employer mo, palipad ka na, papunta ka ng Saudi o papunta ka na ng Japan, na-reject ka pa. Papunta ka na ng UAE, na-reject ka pa. Pagpasalamat mo sa Panginoon. Kasi yung rejection, betrayal, yung mga nagsasaradong pinto, yun ay kaparaanan ng Diyos para sa kanyang redirection. God is leading you to someone or to something better. So betrayal can be God's means of redirection. At makikita po natin yan sa buhay ni Joseph, sa mga darating na mga devotions po natin. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay?
Number 1 po mga kapatid, eliminate bitterness and anger through forgiveness. Yung bitterness, alam mo yung bitter ka, mapait. Galit na galit ka sa isang tao, hindi ka makatulog dahil sa galit mo dun sa tao na yun. Yung bitterness, anger, kailangan niya ma-eliminate. Sa papanong paraan? Forgiveness. Pagpapatawad. Dito po makikita natin kay Joseph Yung mga kapatid niya, pinatawad niya lahat. Bakit? Naintindihan kasi ni Joseph yung ginawa ng mga kapatid niya laban sa kanya ay redirection ng Diyos. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos kahit yung kasamaan ng tao. Doon ka mamamangha sa Diyos God is amazing. Kahit kasamaan ng tao, kaya niyang gawa ng positibo. Kaya niyang gamitin para sa mas magandang resulta. So si Joseph, naintindihan niya yun Kaya ang bilis magpatawad. Ang bilis mag-release ng forgiveness. Kasi alam mo, yung Diyos ang kumilos para gamitin kahit yung pangit na bagay para gawing mabuting bagay. Eliminate bitterness and anger through forgiveness. And number 2 po, establish the truth that God's hand is at work. Every time na nag-struggle ka, every time na may dumating na pagsubok sa iyong buhay, every time na trinidor ka, every time na nireject ka, kailangan ma-establish mo yun. Kapitan mo yung katotohanan na yun. That God is at work. God never stop working. Yung kamay ng Diyos naroroon habang nire-reject ka. Habang sinasarado yung pinto sa iyo, nandun yung kamay ng Diyos. Bakit? Because God is doing something great. Something beautiful. Something meaningful that will eventually glorify His name. Gagamitin ka ng Diyos para maluwalhati yung kanyang pangalan. Establish the truth that God's hand is at work. Kailangan tong mapanghawakan natin, ma-establish sa isipan natin, sa puso natin na yung kamay ng Diyos laging kumikilos sa ating mga buhay, maging sa kasamaan ng mga tao sa paligid natin. And number 3 po, expect to see the beauty of God's redirection. Expect natin na makikita natin. Siguro kung ikaw ay broken-hearted, may isang lalaki dyan o babae dyan, pinagpalit ka sa iba. Betrayal of trust. Nireject ka. Sakit-sakit sa puso. Talagang broken na broken ka. Pero isipin mo, eventually, you will see the beauty of that redirection. Isipin mo, niligtas ka ng Diyos sa maling tao. Isipin mo, niligtas ka ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Di ba? Papahamak ka na Niligtas ka ng Panginoon. That's how we should see it. Kasi sa tuwing merong redirection ng Panginoon, laging mas maganda ang iyong patutunguhan. Hindi ka naman dadalhin ng Diyos sa mas pangit. Hindi ka naman dadalhin ng Diyos sa lugar na ikapapahamak mo. Hindi ka naman dadalhin ng Diyos sa isang bagay na hindi maluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Expect to see the beauty of God's redirection. Isipin niyo yung nangyari kay Joseph. Itinapon siya sa balon. Anong tawag po ron ay waiting shed. Stopover. Waiting area. Tapos nung dumating na yung mga Midianites, yung mga Ishmaelites, caravan papuntang Egypt, mga merchants, slave traders, meron siyang free ride. Libreng sakay. Patungo saan? Sa magandang plano ng Diyos. Gagamitin pala ng Diyos si Joseph para maging isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa Egypt na siyang maging kasangkapan ng pagliligtas ng maraming buhay. Sipin niyo yan. May waiting area, may free ride, at merong mga kapatid niya na nag-betray sa kanya. Sumira ng kanyang tiwala. Pero lahat ng ito ginamit ng Diyos para sa ikabubuting Joseph at ikararangal ng pangalan ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why should we establish that God's hand is at work in every situation of our lives? Para naman po sa dive deeper, ang tanong na sasagutin po natin ay what is the doctrine of the sovereignty of God? Para mas malalim po yung talakay natin patungkol sa buhay ni Joseph. Tayo po'y manalangin. Father God, you see the pain that people cause.
You know how betrayal hurts the heart and stays in the memory. Sometimes I feel wounded by words, actions, or silence. I don't always understand why you allow these things, but I want to trust you. Please help me not to grow hard or angry inside. Heal what is broken in me. Teach me to believe that you are still working, even through pain. Hold my heart close and lead me in your way. I place my wounds in your hands. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin sa devotion natin na ito, si Sister Juliet. Thank you sa iyo, kapatid. At kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.